Hi everyone, Mega Love Shoutout. Once again, this is Teacher N and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga kalingap, bigyan natin ng reaction and konting opinion tungkol dito sa mga sampay daw sa bahay ng ating baby Vianze. So mga kalingap, syempre ako'y napansin ko din yon nung sa vlog ni Kalingap Rab. Pero syempre, naisip ko lang na wala pa siguro silang sampayan, kaya doon muna naisampay. Di ba ganun tayo? Kapag bago tayong lipat sa ating bahay, hindi pa tayo nakapaglagay ito yung sampayan, dito yung dapat na lalagyan ng mga gamit. Kumbaga, hindi pa tayo nakapag-isip ng ganon, no? Kasi bago pa. Pero kung sa loob na ng 2 taon, 3 taon, yung sampay nila ay naandun pa rin, abay, bakit gano'n naman? Veranda yan, nasisira yung view. So, ako naunawaan ko sila kung bakit naandun yung mga damit. Unang-una, ang sarap talagang sampayan, kinapakainit. Tuyong-tuyo ang mga damit mo, grabe. Diba? Ang sarap amuyin ng mga damit na talagang nasisikatan ng init ng araw. Nakita ninyo, yung init ng araw talagang nandoon, nakasikat sa mga damit ng ating si Baby Vianze at ng family niya. So para sa akin, ayokong bigyan nyo ng masamang kahulugan kasi ayoko ng isang tao na yung napakamin na lahat na lang ng makita ay binibigyan ng meaning, no? Sabi ko, ano ba yan? Pati ba naman sampay na pagdidiskitahan? So anyway, oo nga, hindi nga naman talaga magandang tingnan kasi nasisira yung view. Kaya nga lang, ako, ang opinion ko dito ay, kumbaga, kakalipat lang nila doon. And, syempre, hindi pa siguro sila nakabili ng mga sampayan or wala pa silang mga sampayan talaga. So, yun lang talagang naisip nila na, abay, pwede ito sampayan na. Ang ganda ng init dito. Ilagay na lang nga natin dito ang mga damit. Pero, pansamantala lang naman yon, lalo na kung napakaraming sampay o napakaraming isasampay tapos kulang yung sampayan, di ilalagay mo talaga doon. Anyway, it will not last. Ilang oras lang yun, tuyo na, kukunin mo na. Hindi naman yun habang buhay na ando yung sampay. Kaya talaga. Di ba, katulad dito sa amin, limitado lang yung sampayan ko kasi, di ba, alam niyo naman sa subdivision, di naman ganun kalaki yung mga spaces, no, na sampayan. Sa loob nga lang ng bahay nyo. So ngayon, ako nagpagawa lang ng sampayan talaga. So, limitado lang din naman talaga ang damit na may isasampay. So, there are times na na talagang marami ako nilaba. Lalo na kapag umabot ng 1 linggo bago ako naglaba. Pag wala ako na time, no? So, marami ako isasampay. So, ang tendency nun, kapag kulang yung sampayan ko, minsan yung bakod ko, nasasabitan ko ng hanger. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi tayo maayos. 'Di ba? Kasi ako alam ko sa sarili ko maayos ako eh. Kaya lang, nailalagay ko doon kasi naghahabol tayo sa sikat ng araw. Abay, uulan na naman. O kailangan na natin tong ilagay ang mga damit dyan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako marunong. Tayo ay naghahabol ng oras, ang init na sikat ng araw para matuyo ka agad yung damit. Kaya nilalagay doon. Pero hindi naman ibig sabihin na yun talaga natin nilalagay sa tagal ng panahon, sa darating ng mga panahon, nandun pa rin yung mga damit. Siyempre, mag-iisip din yan sila ng paraan na, magawa na tayo ng sampayan dito. Kasi nakarating na ako doon sa bahay nila, Baby Vianze. Alam ko naman, sa likod, pwede sigurong gawa ng sampayan kung magagamitan nila ng lubid. So, saan nila ikakabit? So, ang dapat talaga nilang gawin, bibili sila ng sampayan. Pero napakarami nung nilaba nila. Kahit pa meron na silang sampayan, still kulang pa din. Kulang yung sampayan. Kaya siguro nila ay nailagay doon sa veranda. Pero hindi naman ibig sabihin ay hindi sila mga maayos, no? Kasi nga nilagay doon yung mga sampay. So, simpleng bagay, wag na nating bigyan ng mga meaning. Ano ba naman kayo? Ako, ang talagang masasabi ko doon na sisira ng yung paglagay ng tindahan. Kasi napakaganda ng bahay. Tama si Kuya Val. Agree ako kay Kuya Val na sinabi, no, na sinira
yung ganda ng bahay. Kasi tingnan mo, pagdating doon ni Kalinga Prab, nakita niya yung poste mismong nasa gitna. Kasi ako, napipicture out ko siya. Kasi nakarating ako doon, nakita ko yung actual. Ay, napakaganda. Tapos, sinira yung view. Na wala namang sinabi si Kalinga Prab na hindi pwedeng mapatayuan ng tindahan. Wala naman silang ganun. Kumaga, ang sabi ni Kalinga Prab, mauna sana yung gate. Mauna sana yung gate bago yung tindahan. Tama din naman, di ba? Tama din naman si Kalinga Prab. Hindi naman sila nagsasabi na hindi pwedeng bigyan ng tindahan. Kundi ang sabi nila, unahin na muna yung dapat unahin. Para bang ipa-priority muna natin kung ano yung mga dapat ni-prioritize talaga. O, yung bakod. O kapag ka nalagyan na ng bakod, safety na. Sila, safe na. So, pwede na maglagay ng tindahan. Kasi alam nyo ba, ang mga may tindahan, parang takaw, ano din yan. Ano yan? Takaw pansin sa mga, alam mo na, sa mga akyat bahay. Kasi, syempre, lalo na sa mga lugar na doon, medyo malayo. Kaya nga sabi ng Kalinga Pedro kay Bibi Viance natin, huwag ka mag-iisa. Huwag kang kampante na mag-isa, kailangan may kasama ka. Kaya nag-aalala si Kalinga Pedro, di ba? Ito kasing pabahay na to, ito kasing tindahan na to, na ilagay dito mismong sa pinakamalapit, kung saan nandun yung bintana, napakainit na nga. Di ba? So, wala nang hangin na papasok. Kasi bintana yun tapos tinakpan ng tindahan. So, paano na yung hangin? Wala nang papasok na hangin. So, hindi sana na ganun kainit. Di dahil doon sa nilagyan na parang parang box type na klase ng na kino-construct. So talagang mahadlangan yung mga hangin na papasok doon. So tama din naman si Kuya Val. Abay, nasira din naman talaga yung view. Maging yung isang poste na nakalagay dito sa harapan, pinaalis na Kalinga Prab, tama din naman talaga na paalisin kasi hindi rin naman talaga maganda. Kasi kung nakikita nyo mismo yung sitwasyon yung actual na sitwasyon ng bahay ni Viance, mauunawaan nyo si Kuya Val at si Kalinga Prab kung bakit. Tama din si Kalinga Prab na bakod muna. Kasi safety sila. Kapag ka may tindahan ka na, may negosyo ka na, hindi malayong may mga magkaka-interest dyan. Lalo may mga, alam mo na, mga akyat bahay, something like that. So, para sa safety din ng family ni Bibi Viance at saka ni Viance na din, ay lalagyan ng bakod. Tapos yung tindahan, i-adjust ng konti. Di ba mas maganda tingnan? At saka ako yung nagtataka na ang naggawa ng bahay na yon, ang nag-construct noon ay si Supermac. Pero bakit? Ang gumagawa ng tindahan ay iba. O di ba sana ito ay ipinaabot dito kay Supermac kasi siya yung magdi-design. Kasi siya yung gumawa ng bahay. So alam niya saan dapat ilalagay. Kasi may plano na pala doon si Supermac. So nakakapagtaka na itong si Dr. Love ay bakit hindi man lang siya nagsabi sa kay Kalinga Prab? Ang mga sponsor dito, hindi natin sila pwedeng ma-blame. Hindi natin sila pwedeng sisihin sa nangyari na to. Ako ang sinisisi ko si Dr. Love. Kasi walang communication. Kapag ka hindi ka nag-communicate sa taon na dapat mong sasabihan, hindi ka nagpaalam kay Kalinga Prab, hindi ka nagpaalam kay Kuya Val, anong ibig sabihin noon? Walang respeto. Agree ba kayo sa akin mga Kalingap? Ayaw ko mang mabas si Dr. Love kasi syempre kasama namin siya dito sa Kalingap. Syempre ayaw ko din naman siyang mabas. Kaya lang, ang dito, ang ating bigyan ng reaction, yung action na ginawa ni Dr. Love. Hindi si Dr. Love, tanggalin natin siya. Ang bigyan natin dito ng reaction, yung ginawa niya. Na nagpatayo siya doon ng tindahan. Even Viance, she doesn't know. Diba? Sabi niya, hindi ko po alam. Diba? So, hindi niya alam. So, maging si Kalinga Prab, hindi rin alam. Maging si Kuya Val, hindi rin alam. So, ang may mali talaga dito, yung tao na nagpa-construct nito. Kasi sasabihin niya na, Kalinga Prab, may papatayo po tayong tindahan dito. Ito ay galing sa sponsor. Siyempre, yung mga sponsors, kampante sila na si Kalinga Prab at saka si Dr. Love palagi magkasama. So, kampante siya na baka nag-usap nitong dalawa, kaya go on yung construction. And then, bigla na lang sumabog sa live ni Kuya Val na, syempre, sinira yung view. Oo nga naman talaga. Agree ako kay Kuya Val. Nasira talaga yung view. Sa totoo lang. Tsaka,
'Di ba? Sabi nga ni Kalinga Prab, sana pinatagal-tagal muna ng ilang mga buwan, kung parang in-enjoy muna ni Naviancy yung bahay nila. Ayun, kakatapos lang ng construction, kakalipat lang nila, another construction na naman. Ito yung paggawa ng tindahan. Sana pinatagal-tagal muna, pinabakuran, inayos ang lahat, saka titignan. 'Di ba? So, yun nga, sabi nga, nabanggit nga ni Kalinga Prab na, actually, dito sa tindahan na to, kunti lang naman maitutubo. Totoo kaya yun? Lalo na't nabanggit ni Kuya Val na mayroong kakompetensya doon na parang grocery din. Parang may grocery din. So, syempre, yung mga tao na naandun, sanay nang nabili doon. So, kung parang regular customer na sila doon, doon na sila bibili. Eh, itong sinabi Viviancy, bago lang dito sa lugar na to. So, parang bago sila doon, so, hindi pa sila ganoon kakilala. 'Di ba? Kasi bago sila sa lugar. Kung may mabibili man siguro pa konti-konti, yung pagod, lalo na itong mama ni Viancy, may inaalaga ang bata, ang may tindahan ay hindi po ganun kadali. May maalagaan kang bata, tapos magtitindahan ka, tapos yung income mo lang ay hindi naman ganun kalaki, kasi konti lang naman talaga ang makikita, ang income dyan sa, sa sari-sari store. Totoo po yun, kasi meron din po kami sari-sari store. Alam nyo, sa isang pack ng, kung may bibili mo, magkano lang naman ang tubo? 10 piso? Minsan nga, 5 piso. So, wala. Yung bang parang hindi worth it, di ba? Kung hindi yan katulad ng 7-Eleven kalaki, kung parang simpleng sari-sari store lang, wala naman talagang mag-gain. Pero syempre, ako ay konsisihin ng mga sponsors dito kasi sila purely pagtulong talaga dito sa Viviancy natin. Ay ko din naman sisihin si Viviancy kasi wala din naman siyang alam. Even ang mga mama at saka papa ni Viviancy, hindi ko rin sila masisisi kasi lahat naman ng sinasabi sa kanila ay okay lang sila ng okay. Siyempre, ang may pagkakamali talaga dito ng unang-una sa lahat, si Dr. Love. Dahil alam naman niya na ang bahay na yon ay ipinagawa ni Kalinga Prab kay Supermac. So, si Supermac talaga ang nakakaalam dyan ng lahat. So, kailangan sasabihin kay Supermac kasi meron ka ng alam na nagko-construct. May alam ka na na gumagawa. Ba't na-i-refer pa sa iba? Siguro ang may papaliwanag ni Dr. Love, unahan ko na, may trabaho si Supermac ay. May trabaho si Supermac. Eh, agad-agad na itong ipapakonstruct. Agad-agad na. So, maghanap na tayo ng iba. Abay, Dr. Love, sabi nga ni Kalinga Prab, maghintay ka ay. Maghintay ka. Ipapaano muna itong tindahan. Kumbaga, ipapabakuran muna. Kumbaga, namnamin muna nila yung buhay ng gandang bahay. Huwag munang lagyan ng tindahan. Yun ang ibig sabihin ni Kalinga Prab. Hindi naman sa sinasabi niya na ayaw niyang magkaroon ng tindahan. Gusto niya nga. Kasi kung paano, makakatulong din. Kahit papaano sa akin na Viviancy kasi magiging source of income din nila. Pero sa tamang panahon, hindi agad-agad. Hindi pa nga nabakuran, may tindahan na. Yung safety. Yung safety nila. At saka meron na palang plano dito si Supermac. So ayun, Dr. Love. Nako, nakailang ano ka na ba? Nakailang ano na yun? Nako, wala akong masabi sa'yo, Dr. Love, kundi saludo ako sa'yo sa mga action na ginagawa mo na palagi napupuna. Ay, nako, kaya kailangan tayo, mga kalingap, na bago tayo magdesisyon, kailangan natututo tayo. Marami tayong bagay na i-consider. Unang-una, palagi natin i-consider si Kalinga Prab, si Kuya Val. Magtanong, communication is the key. Yun ang wala sa'yo, Dr. Love. Kasi kung may respeto tayo kina Kuya Val and Kalinga Prab, sasabihin natin. Hindi yung nagugulat na lang sina Kuya Val pagpunta doon, aba, may tumatayo na, may tindahan nang itinatayo. Kanino to? Oh, mali yun. Kaya tayo ay napupuna, tayo ay napapagalitan dahil sa mga ginagawa nating action na hindi naman, na hindi kalugod-lugod. Dito kina Kalinga Prab at kina Kuya Val. Dahil, hindi tayo nagpapaalam. Kasi sa totoo lang, si Kalinga Prab, siya ang dapat talaga na pagpapaalaman dahil siya ang manager ni Viancy. Sabi niya nga, di ba? Totoo naman. Siya yung nagmamanage dito kay Bibi Viancy natin. Scouter man tayo, yung na-scout natin, na-refer natin kay Kalinga Prab. Pero yung na-scout natin, hindi natin na-refer kay Kalinga Prab, tayo lang din, sarili natin ang
nagbigay sa kanya ng lahat ng mga kailangan niya, ikaw ang may karapatan dito. Pero na-refer mo ito kay Kalinga Prab, di ba? Naging beneficiary ng Kalingap, naging beneficiary ni Kalinga Prab. So, Kalinga Prab has the right to know kung ano yung magiging action mo doon sa pabahay na ginawa nila. Sa pabahay na pinagawa nila, di ba? Sa tulong ng mga sponsors, syempre, pero ito ay nasa pangangalaga ng Kalingap. Kaya nga may kasabihan na kapag na-turn over sa iyong bahay, alagaan ng maayos para hindi mabawi. May mga limitations. Hindi mo pwedeng isanla. Hindi mo rin pwedeng ibenta. So, may mga conditions. Kaya nga, itong pagpapatayo ng tindahan ni Dr. Love dito na agad-agad, na hindi niya naikonsulta dito kina Kalinga Prab at Kuya Val, ay para sa akin ay mali. Pasensya na Dr. Love, ito ang pinag-uusapan natin dito, yung nagawa mo pero hindi ikaw mismo. Para sa akin, ikaw ay brother pa rin namin. Ang akin lang na nireaksyonan ay yung content. Yung dapat sana ay ginawa mo, nagsabi ka kay Kuya Val at kay Kalinga Prab. So, para hindi sila nagugulat na, may tindahan. Hindi namin alam. Diba? So, ayun, mga Kalingap, hanggang dito na lang. Sana may natutunan tayong aral. And doon sa mga charity vloggers, kung hindi ninyo na-turn over kay Kalinga Prab, you have the right. Pero na-turn over kay Kalinga Prab, so si Kalinga Prab na po niyan ang may karapatan. So, hanggang dito na lang mga Kalingap. Bye-bye and God bless everyone.